Oh, magagalit kami! Matanong, ba't kayo naiyak, Nay? Naalala ko lang po, nag-iisa lang po ako sa bahay namin. May mga apo ako pero hindi ako masyado iniintindi. Isa lang ang nag-iintindi sa akin. Yung panganay ko na ako. Walang tumutulong sa akin, sarili ko lang po. Dahil pag hindi nyo ako pinababa, sa sementeryo na lang tayo magkita. Ano pong pangalan nyo na ilang taon na po kayo? Kailan Warin, 74. Wow, ang lakas pa ni Nanay. Nay, ba't po kayo, pwede po bang matanong, ba't kayo naiyak, Nay? Naalala ko lang po, nag-iisa lang po ako sa bahay namin. May mga apo ako pero hindi ako masyado iniintindi. Isa lang ang nag-iintindi sa akin. Yung panganay ko na ako. Walang tumutulong sa akin, sarili ko lang po. Alam, Nay, paano yung mga gamot mo? Ayun, lagi po ako sa SWD, humingi po ako ng tulong doon every 3 months. Ano ba naman yun, Nay? Naku, na-stress naman tuloy ako bigla. Sandali, Nay, kunan kita ng microphone, ha? Hindi, at least ito, parang sharing moments na rin po natin ito. Dahil, syempre, kung makaharap ko po ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin, gusto niyo isumbong ko na po ngayon, Nay? Sabihin ko na, Nay, isumbong ko na sa kanya lahat. Ito po, Nay. So, bali, maintenance nyo, hinihingi nyo lang po sa DSWD. So, sira pala itong microphone. Ito na lang po. May tindahan po ako. Daan. May tindahan. Opo. Yung pang araw-araw po, yun po ang ginagasto ko rin. Tandagdag ko sa maintenance ko. Ang maintenance ko po, every week, 2,000 po. Sa isang buwan, 8,000 pesos. Pinagkakasya ko po yun. Pero may tumutulong naman sa akin mga kapatid ko. Pero hindi kaya kasi mayroon din sila mga pamilya. Ako, isa lang po ako sa bahay namin. Minsan may tumutulong, minsan wala po. Naiyak na po ako kasi naalala ko yung mga anak ko. Wala na po akong anak na buhay. 2 lang po ang anak ko. Puro patay na, pati asawa ko po. Naku, Nay, huwag ka nang malungkot, Nay, kasi nandito na ako. Pwede naman kita isama sa bahay ko, Nay. Nasaan na ba yung kapatid ko? Bel, isama na natin sila, Nay. Hindi, Nay, nararamdaman ko naman eh. Talagang alam po ninyo, syempre masakit din sa kalooban na yung panahon na kailangan mo ng kasama, ng merong kamalang katuwang, kahit na hindi ka naman tinutulungan na financial, at least yung meron kang moral support, di po ba na yan, mahalaga yun kasi yun din ang nagbibigay lakas din po sa atin. Kaya, Nay, pasensya ka na kung naalala mo dahil sa mga kinukwento ko po. Pero, yan po ang totoong sitwasyon ng ating mga senior citizen na talagang mahirap po ang buhay natin. Kaya bakit po nila tinatanong si Mara Tamondo kung bakit ako gumagalaw? Bakit hindi ako gagalaw? Anong gusto nila? Pupunta lang sila sa burol kapag wala na silang tutulungan? Anong gusto nila? Yung pasyal nila, pamburol lang? Hindi yung buhay pa tayo, dapat si nanay tumatawa. Si nanay seryoso ako na, di po ba? Kasi feel na pumunta sa mga burol eh. Eh, nandito tayo mga buhay, ang dami-dami po ninyo. Eh, bakit hindi isa-isahin yung bahay nyo para tulungan po kayo? Bakit yung burol lang ang pwede mong puntahan? Hindi po ba? Tama naman, meron naman po akong punto doon. Aba, kapag nalaman nila, may burol ba dyan? Sige pa, pakita ko maraming tao dyan. Aba, yung pala ang dahilan dahil maraming tao. Diyos ko, ano to, magko-concert siya doon? Alam niyo na po kung ano tinutukoy ko po hindi na ako magbabanggit ng kahit na ano. Eh tayo po ang buhay eh. Ang dami po natin. Nakakababa kapag kampanya, magbabahay-bahay kahit mangitim. Ay pagdating ng programa, ayaw niyong pababain yung isang tao na nagmamalasakit. Ako na nga po ang nagpipresenta kahit mahirapan ako. Pipigilan niyo pa ako?
Imbis na kayo ang maging katuwang ko para dumami tayo dahil maraming senior citizen ang kailangang tulungan. Kaba naman talaga eh. Doon na kaya sila sa sementeryo. Para yung mga naiburol, doon na lang sila. Gusto pala nila ng mga patay lagi eh. Hindi, totoo po yung sinasabi ko. Kasi ako po, dahil tumakbo po ako, nangamba niya. Yung ibang tao po, ng mga kasamahan ko tumakbo, ay Mare, hindi ka pumupunta sa burol. Dapat doon ka sa burol kasi matipid. Ay, matipid daw kasi ang bibigyan mo lang yung namatayan. The rest po ng mga tao doon, mag-hi-hello ka lang. Hi, hello po. Condolence po. Matipid daw. Kasi nga naman, isa lang bibigyan. Eh ako naman po, katwiran ko, wala namang problema sa burol. Basta talagang nakikiramay ka ng lubos. Eh, ang dami pong buhay ng tao eh. Yun po dapat ang tulungan natin. Na maiwasan na po na ang mga senior citizen ay mamatay lamang ng walang kaday-dahilan. Dahil lamang sa gamot, dahil lang kulang ang pambili ng gamot. Eh, pera lang po yan eh. Eh, may budget naman kayo. Eh, bakit hindi po natin gawa ng paraan na ang budget po na yan ay mapunta sa inyo? Kapag ako po ba inawat nila, magagalit po ba kayo? Kapag ako po ba bumaba at ayaw nila akong pababae, magagalit po ba kayo? Oh, magagalit kami! Dahil pag hindi nyo ako pinababa, sa sementeryo na lang tayo magkita. Parang gusto nila mamatay na tayo lahat, doon na lang tayo magkita. Wag naman, Diyos ko po. Lord, pinagbigyan mo na kami. Dire-diretsuhin na po natin ito. Ang programa po na ito ay para sa inyo. Ang dami niya na pong programa, sa totoo lamang. Magkakaroon po ng malawakang livelihood program na ibibigay sa mga senior citizen. Hindi po ibig sabihin livelihood, magpapakakuba ka pa magtrabaho. Hindi po. At least yun, extra income po para sa mga senior, kada barangay, na meron pong pagkunang budget ang mga senior citizen. For example, livelihood program. Kung gusto mo nang iwanag po doon, pag binabasa inyo, at least direktamente, kayo po ay pwede nang kontakin kasi nakapagparehistro online na kayo. Dahil ibibigay nyo po ang inyong cellphone number, ang inyong email, ang inyong pangalan. So, ibig sabihin, direkta na po sa inyo ang pagtulong. Iba po yun.